Guys, today I'm happy to share na dumating na ang hinihintay kong BDO credit card ko. And malalaman natin or i-share ko sa inyo kung magkano ang binigay niyang credit limit sa akin. And susubukan natin siyang gamitin and yung sa tingin kong pros and cons or naisip kong magiging problema ko using this card. So, bakit ano? Binigyan ka na, bakit magkakaroon pa ako ng problema? Bakit? Ano ba? Ano ba problema ko with this card? Yan. So, yan ang pag-usapan natin. Samahan niyo ako, sit back, and let's discuss. Come here, top. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron akong knowledge. Na ginawa ko na yun ng videos and playlists na makita nyo dito sa taas. At kung bago kayo dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Guys, hindi na ako nakapaghintay at binuksan ko na talaga siya. So, ayan, sorry, nabuksan ko na dahil excited ako kasi, nga ba ako excited? Well, kasi malaking bank si BDO. So, siya yung isa sa bank na mahirap ma-approvean ng credit card kapag nag-apply kayo sa kanila. Eto, buti na lang hindi naman ako nag-apply. Nabigyan ako ng pre-approved na credit card. If you want to watch that video, ito na lang yan. Nandyan yung in-explain ko kung paano ako nabigyan ng ganitong card. So, eto, tanggalin ko na siya. Wala na dito yung card, nasa wallet ko na. So, pinadalan tayo nito. Ayan, para daw sa BDO Pay. Basically, dalawa yung app ni BDO, yung BDO Online and then BDO Pay. Nakalagay dito, free membership for life daw. Enjoy waive membership fee on your first year. Qualify for automatic fee waiver with a spend of at least 600,000 pesos per succeeding year. Paano naging free membership for life to? Kailangan mong gumastos ng 600,000 pesos per year para lang maka-avail ka ng free membership for the next year. Okay, anyway, exclusive travel and lifestyle benefits, cashback and other cross-border promos, lunch access benefit through Priority Pass. So, may Priority Pass na naman po ako. Priority Pass, ito yung ginagamit sa mga lounges sa mga international airports. Enjoy 2 free lunch visits per year, spend at least 600,000 this calendar year, and enjoy 4 free lunch visit the following year. Oh, ayun pala, pag nakagastos pa ako ng 600,000, additional 2 lunch visits pa daw. Free travel accident and inconvenience insurance. Charge travel expense here and abroad to your card and enjoy comprehensive travel insurance coverage up to 20 million pesos. Ano kaya coverage yung travel accident and inconvenience insurance nila? Gusto kong malaman yan. And then, buy now, pay later, 0% interest, e-commerce purchase protection, worry-free online shopping with up to $200 insurance coverage. Sa mga merchants sa malls na nakikita ko yung mga 0% interest nila, meron si BDO 36 months to pay at 0% interest. Yung mga iPhones, yung mga ganun, mga gadgets usually. So, tama nga ako sa aking iniisip na malapit sa credit line ng mga cards ko. Yan, nabigyan ako ng, kita nyo ba? 775,000 pesos with 200 something na cash advance. Thank you so much po sa BDO sa pagtitiwala po na binigyan niyo po ako ng credit card. And ito po siya. And inactivate ko na rin po siya. Madali lang po mag-activate. Yung activation is done through the website. Pero hindi ko pa po siya nagamit. Na-activate ko pa lang. Pero ayan po, ito po siya. Yan. So, hindi ko pa nga natatanggal yung sticker eh. So, tanggalin ko po yung sticker. Ayan. BDO Platinum Mastercard. Ayan. Member scenes, valid through, tapos pangalan ko sa likod. Yan, yung 3-digit na CVC or CVV. Yeah, basically, that's it po for this card. Pero, natutuwa po ako coming from hindi magandang credit rating, credit score, na build up ko po yung credit score ko and nabigyan po ako ng mga ganitong opportunity na magkaroon ng credit card. Hindi naman po ako pinanganak na mayaman or what. Sabi ko po sa inyo, galing lang din po kami sa hirap at simpleng buhay. But kaya po ako nagkaroon ng mga ganitong mga cards is that pinag-aralan ko po yung sistema ng credit score. Kung ano yung mga bagay na makakapangit sa ating mga credit score, ano yung mga bagay na makakatulong sa pag-build up natin ng credit score. Also, our relationship with the banks. Yun po yung pinag-aralan ko. Kasi during the time na bata-bata pa ako, napaka-waldasero ko rin po. One day millionaire. Yun po yung ugali ko. But nauntog po ako, learn my lesson. And pinag-aralan kong mabuti yung sistema ng credit rating
And salamat po sa Diyos at pinagkakatiwalaan po ako ng mga bangko. So, ganitong mga credit card. Yan. Ang question na lang ngayon is, paano ko papaikutin tong mga credit limits na to para mag-generate pa ng pera later on. Siguro gagawan ko ng content yan, pag-iisipan ko para ma-share din sa inyo at baka may opportunity din kayong gamitin yung mga credit limit nyo para kumita pa ng pera. Given this, medyo pinoproblema ko pa siya. Kasi ang laki po ng annual fee niya, nasa 5,000 pesos. So, ang problema ko po is, kailangan ko pong makagastos ng 600,000 pesos sa loob ng isang taon. Somehow doable naman po siya. I've been tracking my expenses po, yung mga bills, yung mga panglabas lang, pangluho. Natatrack ko naman po yun. And nasa around 50,000 plus yung kabuang gastusin namin. Kung titingnan ko, kaya naman. However po, isa sa pinakagusto kong card ko is si Zed. So, ang problema ko po dito, kapag ililipat ko po lahat ng gastos ko at solely ang gagamitin ko lang ay si BDO, mawawalan po ako ng paggamit sa aking Zed card. And dahil po doon, there is a chance na babaan po ni Zed ang aking credit limit. Ganun po kasi kay Zed, kapag hindi mo na-utilize yung credit card mo kay Zed, is binababaan po nila ng credit limit. Wala, ganun talaga mangyayari. However, ang ganda rin po kasi ng features ni Zed. Yung mga virtual cards, yung mga burner cards, setting a limit. Basically, parang kay Zed, pwede akong mag-create ng multiple credit card. Tapos, alam niyo yun, geared toward siya sa mga millennials and sa mga Gen Zs. Dahil sa technology na in-implement nila. Kung may ganong same technology si BDO or iba pang mga traditional banks, talagang 100% magsiswitch ako. Dahil doon, hindi ko kakayanin na mag 100% na mag-switch kay BDO. So, yun yung problema ko. It's either magbayad ako ng 5,000 or hindi. Hindi ko alam. So, medyo torn ako. So, I don't know. Baka naman later on meron akong big purchase na mangyari. Baka naman abutin ko yung 600. Pero, guys, ang laki ng 600,000 to begin with. Anyway, yan. Na-share ko lang naman sa inyo yung aking credit card and yung dilemma ko ngayon na it's either magbayad ako ng membership or ilipat ko lahat ng transaction ko dito kay BDO. Okay, for our question of the day, kung kayo po yung magpapayo po sa akin, hahayaan ko na lang ba yung aking Zed card na bumaba ang credit limit given na siya may pinakamagandang technology na ini-implement sa isang card versus sa BDO na traditional bank, na matibay na bank? Ano sa tingin nyo? Advisean nyo naman po ako. Yan, let me know sa comment section sa baba at may chance po kayo manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Mark Byron Huang at Call Me Mark. Sabi niya, thanks for the very informative video. Quick question, which digital bank do you recommend for business purposes, meaning significantly high transaction volume a day and transaction reaching 6 digit per time? Actually po, baka malimit po kayo sa transaction for digital and online banks because like InstaPay, you are limited only up to 50,000 for bank transfer. Pero kung magpe-PesoNet naman po kayo, all digital banks and online banks can handle more than 50,000 na bank transfer. They can go over 1 million to 5 million, etc. However, ang problem nga lang doon is that with PesoNet, may cut-off time siya and hindi siya real time. But in case na accepting lang naman yung bank account nyo, well, for me, I think one of the best banks there is GoTime and Cbank. So sila po yung sa tingin ko para sa akin na okay if I'm going to receive like 1 million per day, 2 million, 100,000 per day. Okay po si GoTime and si Cbank. Though, I would recommend that you get in touch with their customer service kasi they would need to validate your source of income para hindi na po kayo magkaroon ng problema later on na makuhold yung account nyo because kailangan pang i-verify yung source of income nyo. So, you may want to get ahead of that before doing those transactions. So again, Mark Byron Huang, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Thank you so much. I hope you like this video. Leave a thumbs up and if not, wala nang problema dyan but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!